ang bulaklak isasara, ang bulaklak, ang gulo, ano nung kanta yun? Hindi ko alam kung ano yung sara or buka muna yung bulaklak eh, kasi pinag-usapan po namin kanina. Pero ngayon nga, no, ay nandito na tayo sa Barangay Poblacion, Pateros, Manila. Ayan. At syempre, kanina ay nag-ikot-ikot na tayo dito at namalengke-malengke sa bawat gilid. At makikita nyo sa likod ay napastop tayo sa isang bulaklakan. Kasi nga, for the flower, dahil nga daw ngayon ay panahon ni Mama Mary. Panahon din ni Mama Mary. Pero syempre, no, going back sa ating ginawa kanina, ay nagtanong-tanong na tayo dito sa ating question for today na sa tingin ba nila ay kulang pa ba ang kapangyarihan ng Pangulo, no? Para ma-resolve, ito na nga, ma-resolve yung ating problema sa ating bigas. At ito naman ang kanilang kasagutan. Sa paggawa ng batas na ganon, siya may karapatan sa pagpigil ng pagtaas ng bigas. Mayroon po siyang malaki ang kanyang kapangyarihan dahil siya ang ating Pangulo. Palagay ko, kulang pa. Maraming tao kasi yung, kaya palagay ko kulang talaga yung power niya para maano yung bigas. Yes, for me, since nagpangako siya na 20 pesos yung bigas, pero ngayon tumataas yung presyo. So, asan yung pangako niyang bababa yung presyo ng bigas? So, hindi naman kulang yung kapangyarihan ng Pangulo. Sadyang nagiging mali lang po yung nagiging approach niya. Kumbaga, yung puro pangako na lang ng pangako yung nangyayari. Tapos yung mga pondo na dapat inilalaan doon, sa iba po nila ginagamit. Kaya ang nagiging way is, yung mga retailers na yung nahihirapan, yung mga nagbebenta na yung pinahihirapan niya. Kumbaga, imbis na sa kanya, yung mga budget na nakalaan para doon is ginagastos niya para doon. Sa ibang bagay nila yung nilalaan, tapos ang nahihirapan po is yung mga nagbebenta kasi sa kanila na ipapatong yung sisi. Kumbaga, tinakot pa nga sila na kung hindi sila magbenta, possible silang ikulong. Kumbaga, imbis na siya yung sumalo ng mga sisi doon sa mga pangako niya, ang mga sumasalo po ng sisi is more on doon sa mga retailers, yung mga nagbebenta na palagi niyang tinatakot na you are supposed na magbenta kasi nagbebenta kayo noon. So kahit ibaba niyo yung presyo, kahit palugin na, kailangan magbenta pa rin kayo. Ang mga mamamayan na natin na ipapasa yung sisi dun sa mga bagay na dapat siya naman yung gumagawa. Iyon. Ayun. Brigada Lay and Brigada Abs, no? Nakakuha tayo ng hati-hating opinion. Yung iba ang sabi nila, parang hindi pa daw, kulang pa nga yung kapangyarihan ng Pangulo. Samantalang may isa sa mga na-interview natin na sinasabing, sakto na daw yung kapangyarihan ng Pangulo, no? Meron nga lang daw medyo mali lang yung mismo kumbaga strategy, ganyan. At ngayon naman ay kasama natin si Nanay Mirna. So, bali si Nanay Mirna ang nagtitinda ng ating mga bulaklakin dito sa likuran for 30 years na. Actually, more than 30 years na daw nagtitinda dito si Ma'am. At siya naman yung tatanungin natin today. Bale, Ma'am, kayo po ba, sa tingin niyo po ba, kulang pa po ba yung kapangyarihan ng ating Pangulo, no, na solusyonan po itong problema sa ating bigas? Sa akin naman, okay lang dahil medyo bumaba. Pero dun sa pinakatalagang dakure, talagang dapat bumaba pa rin, medyo mababa pa rin dahil hindi nila kaya. Pero sa mga tao lang na may kakayanan maghanap buhay araw-araw, medyo kaya na yun, Ma'am. Bale, Ma'am, kayo po parang gitna po, no? Sa tingin nyo, may, kahit pa paano nagkaroon naman ng kapangyarihan? Oo, okay, Ma'am. Okay naman yung ginawa niyang strategy. Ayan. So, bale, Ma'am, baka po kayo may gusto po kayong batiin sa pamilya, kaibigan, or whatever? Binabati ko yung kaibigan ko si Jonah. Malaking tulong ang ginagawa niya sa akin. At saka mga kapatid ko, si Mami Lud, mga anak ko, yung mga anak ko nag-o-office, si Crisel, si Abby, at saka ang aking mga kaibigan at mga kamag-anak. Ayan. Kaya naman, shoutout sa mga kaibigan, kamag-anak at kapamilya ni Ma'am. At ngayon, syempre, ipapasok na natin ang ating gift for today. Isinayaw. Okay, at ibibigay na natin ngayon. Ayan na. Kung kumanta, baka umulan ulit. Ganda ng panahon eh. For the unboxing, makikita natin mag-unboxing si Ma'am ngayon. Actually, talaga, hindi ko rin alam kung ito nabili ko ba ay pang-kasal o what eh. Pero mukhang hindi naman pang-kasal. Parang plancha yan Mukhang plancha po ang ibibigay natin para mag-plancha na po ang mga bulaklak. Tingin nga, patingin nga. Mukhang malapit na mabuksan ni Mamang kanyang ang tagal. gift for today. Binalot mo dyan, tagal-tagal mo buksan. Higpit ng pagkabalot Higpit naman ang pagkabalot mo. Ay, ito na po. Ayan na. Ano ba? Ano ba? Ma'am, itaas po natin kung anong natanggap natin.
Oy, radyo ulit. Galing naman. Walang station. Radyo lang ang ibibigay Wala natin. nang, walang antena. May antena naman Ayan, yan. ito. May antena may po antena. ito. Pagkatapos po natin, ma'am. Iyon, very good. Ayan. Galing naman. Sige. Ayan, pakita po natin, ma'am, sa atin kung ano natanggap po natin. Ayan, medyo ayan. Galing sige. Walang Ayan, hindi yan radio station Hindi na po radio station na binibigay natin ngayon. Small radio lang. With Ayan. NTC permit pa. Thank you very much. Ayan. Nagbigay nito at sa tulong yung lahat. Ayan, so bale, everyday na daw tayo papakinggan ni ma'am dito. Siyempre naman. Sa Poblacion, Pateros, Manila. Kaya naman, in the heart of changing lives, ito sa Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News from Manila, the Music and News Authority.